Yan. Ano pa po? Pangalawa po na dapat natin gawin bilang nagmamahal sa Diyos. We should shepherd the sheep. Yan. At bakit po ba? Katungkulan ko po bang alagaan yung mga tupa ng Diyos? Amen. Praise God. Sapagkat ikaw ay inalagaan ng Panginoon, binigyan ka ng kakayahan at accountability din po sa mga kapatid mo, sa mga kapatiran mo. Hindi dahil ang Diyos lang ang may responsibility sa atin. Bilang nakakaunawa at bilang minahal ng Diyos, meron din po tayong kakayahan at accountability na alagahan din po ang kanyang mga tupa. Sabi diyan, to shepherd the sheep. Ibig sabihin ng shepherd, to feed, to take care, to protect, to lead the sheep. Amen. Meron tayo pong ability bilang mga minahal ng Diyos. Hindi lamang ho ito tungkulin ng mga leader ho natin sa iglesia. Nagkaroon ho tayo ng mga leadership sa iglesia para magkaroon lamang po ng kaayusan ang gawain o ang church o mga kingdom ng Panginoon, ng body ng church. Pero bawat isa po ay may ability, may kakayahan na alagaan ang kanyang mga tupa, yung tupa ng ating Panginoon. Halimbawa po, ikaw po ay nakakilala mula sa iyong family at nabahaginan din po ang inyong family. Ikaw po na bilang nauna na nakakilala sa Panginoon, meron kang accountability din po na yakagin, alagaan at i-protect mo po yung family mo. Amen. Kaya, o di kaya yung mga kaibigan mo na inakay mo, yung mga kakilala mo na kasabay mong nakakilala sa Panginoon, pwede mo pong alagaan ito, pwede po kayong magpalakasan nito, pwede po kayong magprotektahan nito sa pananampalataya. So meron po tayong ability na binigay ng Diyos. Kaya sabi ko, di ba, pag minahal tayo ng Diyos, magkaroon din po tayo ng pagmamahal. At yung pagmamahal na ito po yung to shepherd the sheep. To feed, to take care, to protect, and to lead. At yung mga iba pang kaparaanan para mapalakas, mapatatag ang taong ito, yung tupa ng ating Panginoon. Kung naalala po yung si Peter, di ba? Chapter 4, verse 15 hanggang 17, na tinanong siya ng ating Panginoong Jesus, Peter, do you love me more than this? Anong sinagot ni Peter? Yes, Lord. Alam mo po yun. Anong sabi niya? Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. At tinanong na siya ulit, Peter, do you love me? Anong sinagot ni Peter? Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa. Yan ang sinabi ng Panginoon. At the third time, tinanong siya ulit ng ating Panginoon, Peter, do you love me? Napaiyak si Peter sapagkat 3 beses na siyang tinanong ng ating Panginoon. Yes, Lord. Ang tugon niya. At sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Pinapakita ng ating Panginoon na si Peter po ay mayroong kakayahan, na binigyan siya ng kakayahan na alagaan, pakainin ng salita ng Diyos ang kanyang mga tupa upang sila po ay tumatag, lumago sa kanilang pananampalataya. Maybe same question ang itatanong sa atin ng ating Panginoon. Kapatid, mahal mo ba ako? O anak, sabi ng ating Panginoon, mahal mo ba ako? Alagaan mo yung kapatid. Alagaan mo yung anak ko. Amen? Sapagkat kung iasa ho natin ito sa ating mga leader, hindi ho kayang tugunan ng ating mga leader ito. Hindi ho kaya nilang puntahan ang mga tupa. Kundi tayo pong mga magkakapatid ay mag-alagaan sa bawat isa, magpalaguan, magpalakasan, magpanalanginan sa bawat isa. Ang ibig kong sabihin nito, loving God is to take care, to feed, to protect, to look after, and to sacrifice even your life for the safety of the flock. Pwede mong ialay ang iyong buhay sa seguridad ng pananampalataya o ng mga tupa ng Diyos. Amen? Kaya po ba natin ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid? Yun po ang ginawa ng Diyos sa atin, ng ating Panginoon Diyos sa atin. Amen? So ano pa po, ang sabi ko rito, pag tayo po ay nagmamahal sa Diyos, we should help also the needy. Yung mga nangangailangan. Halimbawa po ngayong situation ng pandemic, ito po ay platform kung saan pwede po tayong tumulong sa mga nangangailangan. At ano po yung kaya, hindi mo natin kailangan maging mayaman muna bago makatulong eh. Meron mga kaparaanan, ang Diyos din po ang nagpo-provide ng bagay para tayo po ay makatulong, makagawa para sa kanyang kawan.
So, ano sabi ni Jesus? Jesus said, what you do to any one of these, you do it to me. Kung ano ang ginawa mo sa maliit na ito, ginagawa mo sa akin. Diba? Sabi, kung binigyan mo siya ng isang basong malamig na tubig dahil siya ay napagod, ito ay ginawa ho natin sa ating Panginoon. Kung siya po ay nasa bilangguan, nasa ospital, kung dinalaw natin o pinag-pray natin yung taong yan, ginawa ho natin ito sa ating kapatid. Lalo na pag ito ay nangangailangan. At binigyan ho natin. Yung meron tayo, hinati natin at ibinigay ho natin doon sa nangangailangan. O di kaya may nanlimos na alam mo naman natin talaga na hindi tayo niloloko. Talagang pangangailangan niya talaga yun. At hindi ho natin pinagkait. Binigyan ho natin. Counted po ito sa ating Panginoon. Lalo na sa ating magkakapatid. Amen? Gawin ho natin ang magpalakasan, magtulungan sa bawat isa. At pakainin yung mga nagugutom, bigyan ng tubig yung mga nauuhaw. Ito po ay ginagawa ho natin sa ating Panginoon. Yan, ano pa po bilang mga nagmamahal sa Diyos, ano po dapat natin gawin? We should do good and rich in good deeds. Ito po yung laging natin pinag-aaralan na magpakayaman ho tayo sa mabubuting gawa. Kung naaalala ho nyo, si Paul ay sinabihan niya, inutusan niya si Timothy na laging ipaalala sa mga believers na gumawa ng mabuti at magpakayaman ng mabubuting gawa. Amen? Magpakabuti at gumawa ng mga magpakayaman sa mabubuting gawa sapagkat ito po ay kalooban ng ating Panginoon. Yan. Halimbawa po, nasuportahan ho natin yung mga gumagawa na nagpapahayag po ng good news sa atin. Diba? Yung ating pagbibigay sa kanila. Sapagkat yung mga nagpipreach, yung ating pastor, yung mga ginagamit para magpahayag ng ebanghelyo, karapat-dapat po silang bigyan ng suporta. Amen? Deserve ho nila na magkaroon ng suporta sa kanilang mga ginagawa. Yan. Sabi dito, remember that only good deeds will follow us. Yung ating ginagawang mabubuti, yung ating mga bunga na ginagawa, yung mabubuting bagay para sa ating Panginoon, ito lamang po yung marirecognize sa heaven, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi ho marirecognize yung ating pinundar na mga wealthy o yung mga wealth na ating pinundar dito sa daigdig. Hindi ho, may iwan po natin yan at hindi natin alam kung saan mapupunta ang mga ito. Pero ang sasama sa iyo, marirecognize sa langit ay yung mga mabubuting gawa na ginawa mo, na bunga ng pagsunod mo, bunga ng pagmamahal mo, bunga ng pananampalataya mo sa ating Panginoon. Ito yung bibigyan ng reward. Ito yung kikilalanin ng Diyos. Amen? Kaya, suportahan mo natin yung mga gawain natin sa church at patuloy na mag-involve po tayo sa mga ministry kung saan dito po natin ma-exercise yung good deeds o dito tayo magpakayaman sa paggawa ng mabuti sa gawain ng ating Panginoon. Ano pa po? Bilang mga nagmamahal sa Diyos, we should support the ministry. Amen? Not only for financial support. Maaaring nagbibigay ho tayo ng mga financial support para alam ho natin na makatulong ito sa iglesia. Pero mas higit din po na sumuporta tayo sa pagtalima ho doon sa ipinapangaral o tinuturo ng mga servant ng Diyos. Yung makikinig ka sa mga tinuturo ng mga leaders mo dahil alam po natin na ang Diyos po ay nagre-reveal sa kanila at pinapamuhay mo ito, ito po ay malaking suporta sa ministry. Amen? Sapagkat anong saysay ng pagtuturo ng mga nangangaral kung walang sumusunod, walang tumatalima. So ang pagtalima po natin sa mga inuutos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga servant, ay dito po ay napakalaking suporta na ibinibigay ho natin sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Lalo na yung ating pakikinig, tapos yung ating napakinggan, pinapamuhay ho natin, tapos sinishare pa natin ito. Katulad po ni King David, a man after God's own heart. Ano po yung ginawa niya? He was a good, repentant person. Andun po yung pagsisisi niya, sapagkat si David po ay nagkasala din po katulad ho natin. Ngunit andun po yung kanyang pagsisisi, yung bukal sa puso ng pagsisisi, at ginawa niya yung mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon.
He meditates upon God's word day and night. Amen? Dahil mahal niya ang Panginoon, pinakita niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Day and night. Pag sinabing day and night, wala siyang patid. Regular niyang ginagawa ito. Naging habit niya pong gawin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat sa pagbabasa ho ng salita ng Diyos, nagre-reveal po ang Diyos. Amen? Kahit nabasa mo na buong Bible, pag inulit mo ho yan, may bagong revelation na naman po ang Diyos. May bagong kapahayagan ng Diyos. Sabi niya dito, He praise and honor God. Pinupuri niya ang Diyos at ino-honor niya ang Diyos. Kinikilala niya ang Diyos. He longs to dwell in the house of the Lord. Talagang uhaw na uhaw siya sa fellowship doon sa tahanan ng ating Panginoon. Kaya salamat sa puso ni David. Makita ho natin dito na pinapakita ho ni King David ang tao na nagmamahal sa Diyos. Ang kanyang pamumuhay ay nagpapakita na mahal niya ang Panginoon. At kung tutularan ho natin yung ginagawa ni David na meron siyang pagme-meditate ng salita ng Diyos, meron siyang pagsamba sa Diyos, meron siyang pag-honor sa Diyos, meron siyang kauhawan sa tahanan ng Diyos. Amen? At meron siyang, he was full of thanksgiving. At meron siyang, punong-puno siya ng pasasalamat. Pag sinabing punong-puno ka ng pasasalamat, nire-recognize mo ang Diyos na siya lamang ang nagpo-provide sa'yo. Not dahil doon sa ability mo, doon sa kakayahan mo, dahil sa mga talents mo, doon sa mga businesses mo, hindi ko yan. Sapagkat si David ay hari na po siya. Pero siya na pa pinakamataas na katungkulan, pero nire-recognize niya ang Diyos na nagpo-provide sa kanya. Kaya makita ho natin gaano man estado ng ating buhay. Tayo po ay namumuhay under God. Yan. Sabi niya dito, just to know what He did will help us to show that we love God. Nalaman ho natin kung paano ni David pinakita kung paano niya mahalin ng Diyos. At pwede ho natin itong gayahin na kaparaanan para ma-express ho natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. So all this point to the fact that we love God. Ang lahat po ng ating nabasa, ang lahat po ng ating napag-aralan ay tinuturo po na mahalin ho natin ang Diyos. Mahalin ho natin ang Diyos. Sapagkat ito po ay kalooban ng Diyos. Na-express po natin ang pagmamahal natin sa Kanya. Sapagkat tayo ay minahal ng Diyos. Kaya ho natin magmahal sapagkat meron na tayong pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Kaya pag wala ho tayong pagmamahal, kung hindi mo pa naranasan ang pagmamahal ng Diyos, it's hard for you to love. Kaya minsan, ang hirap, bakit kaya hindi mo mamahal o ma-express yung pagmamahal mo sa iba? Minsan meron tayong concern eh. Minsan naaawa tayo dun sa tao minsan. Pag nakakakita tayo ng mga disastrous na nangyayari sa kanilang buhay, minsan nagkakaroon tayo ng awa sa kanila. Pero hanggang doon na lang eh. Bakit ho kaya? Sapagkat hindi pa natin nararanasan yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Pero once na naranasan ho natin ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, hindi lang awa ang nararanasan natin. Talagang gagawa ho tayo to help, to express yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen? At alam po natin, ang pagmamahal ng Diyos na ating naranasan, parang tubig yan eh. Pag napupuno yung kwan, hindi mo mapipigilan yan. Aapaw po yan. Aapaw po yan. Hindi mo maipaliwanag bakit. May pagbabago talaga. Hindi mo ma-explain sa pamamagitan ng salita. Pero sa'yo mismo, mararanasan mo yung pagbabago. Amen. Dati ang hirap mong magmahal. Pero ngayon, hindi mo maipaliwanag bakit nagagawa mo yung dating hindi mo magawa. Sapagkat naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. At ito po ay hindi nangyari minsan lang. Ito po ay magpapatuloy na mag-flow itong pag-ibig mula sa Diyos papunta sa iyo at magiging vessel ka para sa iba. Kaya salamat sa ating Panginoon, sa ating pag-aaral. Salamat din po sa inyong lahat na laging sumusuporta na ito po ating ginagawa sa ating Panginoon ay counted po ito sa Panginoon. Hindi ho nalilimutin ng Diyos itong ating ginagawa sa Kanya. Kaya lalo na sa panahon ito, magtulungan po tayo, panalangin niyo po kami na nagtuturo, panalangin niyo po ang bawat isa na nakikita niyo na ginagamit ng Diyos for the purpose na lumawak po ang pag-ibig ng Diyos, lumawak ang
gospel ng ating Panginoon. At salamat po sa inyo lahat na walang sawang sumusuporta. Pagpalain po tayo ng Diyos at i-express din po natin, i-share din po natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba, lalo na sa mga taong mula sa ating family na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Tapigin ho natin, express po natin ang pag-ibig ng Diyos. At sa mga katrabaho natin at sa mga ibang taong bigla nating nakasama noong na-encounter, meron pong plano ang Diyos sa bawat isa sa kanila. Kaya salamat po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Diyos sa hapong ito na kami po, O God, ay nakapagbulay-bulay o inaalala ho namin ang pag-ibig na patuloy na dapat namin gawin sa aming buhay sapagkat minahal ninyo kami, O God. Salamat dahil pinapaalalahan ninyo kami na dapat mag-umapaw ang pag-ibig na ibinigay ninyo sa amin. Ay salamat po sa bawat isa na nakasama po, Panginoon, sa pagbulay-bulay ng inyong salita, ng inyong pag-ibig. Bigyan niyo ho kami ng kakayahan na gumawa, Panginoon, pagpakayaman sa mabubuting gawa, to express this love from you, Panginoon. At alam po namin na ito po ay magbabago ng buhay. Kaya bigyan niyo kami ng kakayaan. Bigyan mo kami ng kakayahan magpahayag ng iyong pag-ibig. Bigyan niyo kami ng kakayahan to express mula sa aming sarili, O God, ang pag-ibig na ito. Sapagkat in-express niyo na po, O God, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya able mo po ang bawat isa to receive your love. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga salita na aming pakinggan. I-bless mo po ang aming buhay. Patuloy, O God, na i-bless mo rin po, O God, ang bawat pangangailangan po namin. Naniniwala kami na kayo po ang nagpo-provide. Meron bang kaming pangangailangan sa financial, sa pagkain, Panginoon. Lord, hindi po kami mangangamba sapagkat kayo po ang aming provider, Panginoon. Hindi po kami matatakot sa mga sting ng virus na ito na hindi ho namin makita, Panginoon. At ang tagal lang hindi pa namamatay, Panginoon. Lord, i-entrust ho namin ito sa inyo. Meron kayong magandang plano, O Diyos, sa situation na ito. Tulungan mo kaming magtiwala sa inyo. Tulungan nyo kaming dumepende sa inyo, O God. At makikita ho namin ang inyong makapangyarihang kamay na siyang nag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat, magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa pagsama ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Maraming salamat po muli at magkita-kita po tayo sa mga gawain po natin. God bless po. Sa Diyos po ang papuri.